Praise the Lord. Magandang hapon po o magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ang
Diyos, aking pong inaaniyahan at aking pong mga kasama dito sa loob ng room saan po dinadaos sa ating pong lingguhang prayer meeting. Sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay, samahan niyo po kami sa ating pong pananambahan sa gabi nito at maging sa ating pong pakikinig ng kanyang mga salita. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin at tumingin ng gabay sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa gabi pong ito, patuloy po kami nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos, at kami po dinako mo ng may kagalakan, may kalakasan, Panginoon. At sa gabi ito, Panginoon, patuloy ka namin maparangalan at mapapurihan, Panginoon, sa lahat ng ating gagawin. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Righteous
Wait. Amen. Maraming salamat, Pastor Rene, sa pag-awit. At magandang gabi po sa bawat isa na nandito at sa mga nakikinig sa ating mga kanya-kanyang tahanan o lugar kung nasaan man po tayo. Ano? So, maraming salamat at nagtuloy yung ating pag-aaral tungkol sa Galatians. Kasi last week ay chapter 3, ngayon ay tuloy natin yung chapter 4. So, para hindi natin makalimutan yan. Sige po, bago po lahat, ay inanya ko lahat na tayo po ay manalangin, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Father God, salamat po Panginoon sa gabing ito at kami po ay humihingi ng gabay sa inyo. Patuloy niyo po kaming bigyan ng katalinuhan at kanunan nagmumula sa inyo Panginoon. At sa aming pag-aaral, O Lord God, kayo po ang banguna at buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, O Lord God. At Lord, kami po ay lumalapit sa inyo na maitaas ang inyong pangalan at hindi po ang aming mga pangalan ang maitaas. Lord God, gamitin niyo po ako bilang inyong mensahero lamang po, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang bawat makapakinig ng inyong salita ay magamit nila sa araw-araw, O Lord God. Hindi lamang po nila marinig ito kung hindi ipamuhay ito, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, kagaya nga po ng sabi ko, itutuloy po natin yung pag-aaral natin sa Galatians chapter 4. Ano po? So, pinamagatan ko po itong from slavery to sonship, living as God's true children. Kung tatanungin ko po kayo ngayon, ano po sa tingin ninyo ang isa na sa napakahalagang pamana sa atin ng ating mga ama? Na lagi nila itong iniingatan at laging sinasabi sa atin ng ating mga magulang ay pakaingatan mo ito. Parang kata yun. Pakaingatan nyo ito. Ayan. Ayan. Yung pangalan. Yung apelido. So kapag may apelido ka, ibig sabihin, ano yung apelidong yun? Anong ibig sabihin kapag sinabing apelido? So tayo ay hindi pare-parehas ang apelyido, hindi pare-parehas ang pangalan. Ano po? At isa pa dito ay hindi tayo pare-parehas ng thumb mark. No? Sa milyong-milyon na tao sa buong mundo, hindi tayo magkakaparehas ng thumb mark. No? Ang galing po, ano? Hindi tayo pare-parehas ng thumb mark. Ito po ay tinatawag nilang identity. So, all of us has a different identity. So, ang tema po kasi natin dito are identity and freedom as sons and daughters of God. Ito yung identity natin. Tayo'y anak ng Diyos. Ano po? So, ang idea po rito, believers are no longer slaves under the law but beloved children of God through Christ. So, kailangan po nating malaman yon. Anong identity natin? Tayo ay anak ng Diyos. Sa chapter 4 po kasi, sinabi nga natin, ang idea rito is about our identity. Merong katanungan dito na sinagot ng Galatians chapter 4. Ano po yon? Ang tanong dito is, if we are saved by faith, how should we live now? Paano tayo mamumuhay kung tayo ay saved na by faith? So, paano tayo mamubuhay? Ito po ay in-explain ni Paul, that Christians are not merely forgiven sins. Hindi lang tayo pinatawad. No? Ang
ang ating kasalanan. But we are, kasi meron kang identity, we are adopted what? Children. Kasi kapag na-adopt ka, automatically yan, sa adoption papers po kasi ano yung kailangan natin gawin para maging tunay kang legal na anak, di ba? So, maraming dokumento yan, at yung dokumentong yun, isa lang ang sasabihin niya. Itong batang ito ay isusunod ko sa apelyido ko. Isusunod ko sa pangalan ko. So, if he's really adopted at sinunod niya ang pangalan na yon, ibig sabihin, legally, anak niya. Ganun po, ano? So, tayo po, bilang anak ng Diyos, hindi lang tayo napatawad sa ating mga kasalanan, kundi tayo po ay adopted na children. Tayo po ay adopted. Hindi lang tayo okay ka na. Pinapatawad na kita. Pero sino ka ba? Hindi. Tayo po'y kinilalang mga anak. Ang nakakalungkot po dito, do tayo ay adopted na, ang nakakalungkot dito, many believers still live like a slave. Kagaya po ng na nangyari dito sa Galatia. No? Even though God has already made them sons and daughters. Paano naging slave? Ito po yung tutunghayan natin. It is very relevant. Ito pong 3 and 4, very relevant sa ating mga Filipino settings. Ano po 'yon? Dito sa ating mga Pilipino, may isang sikat na relihiyon, ano? Ito yung dating relihiyon na pinanggalingan ko rin. At it's really famous here in the Philippines. At ito yung laging ginagawa. Ito nga po, ulitin ko, darating na naman ang Semana Santa. Ito po yung Semana Santa, itong relihiyon na ito, ito yung maraming nangyayari dito na merong obligasyon na ginagawa, mga religious pressure, replace your relationship with God. So instead na yung relasyon mo lumalalim sa Panginoon, may ginagawa kang iba bukod dun sa na kailangan yung it's like a father and son relationship lang. Pero may ginagawa ka pang iba, may gusto ka pang gawing iba. Mamaya matutunghayan natin, ano ba ito? Ano? So may ano lang po ako dito, may 5 points lang ako dito. Yung main point number 1 natin ay kinuha natin sa verse 1 to 3. No? Si Paul po rito, kinumpare niya yung buhay ng under the law. Natatandaan nyo sa law, yung verse 3 natin? No, kinumpare niya po rito yung under the law to a child under a guardianship. So kapag ang law po kasi parang nangyayari, ito yung nagiging guardian natin. So ganito niya inihantulad, ano? Ito yung isang tagapagmana living like a slave. So ikaw ang tagapagmana, pero slave ka pa rin dun sa mamanahin mo na aminana mo na lupa. Parang nagtatrabaho ka doon, pero sa iyo yung lupa. Slave ka pa rin. Okay, paano nangyari yon? Basahin po natin, ano? Ito ang ibig kong sabihin, habang bata pa, ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin, kahit na siya ay may-ari ng lahat. Sa halip, siya'y nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahong tinakda ng kanyang ama. Gayon din naman tayo noon ay nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutan ito, hanggang sa tayo'y dumating sa hustong gulang. Tingnan niyo po, hustong gulang. And here can live like a slave. Verse 1 and 2. Ano pong significance dito? Yung spiritual position and daily experience can be very difficult. Without maturity, freedom is not fully enjoyed. Ano pong ibig ko sabihin dito? Tayo, bilang mga Kristiyano, tatanungin ko po kayo, believer ka? Amen? Naniniwala tayo sa ating Panginoon Kristo. And we have faith in Him. Pero, hindi ka nagmamature. Paano hindi ka nagmamature? Meron ka mga bagay na ginagawa pa rin out of that. Hindi ka, kumbaga yung faith mo kay Lord, sige, I'm a believer, but I'm not mature. You also live like a slave. Kaya nga sabi po rito, tagapagmana ka, pero slave ka pa rin. Ano nangyari yan? Kung titingnan natin in a layman's term, sino po yung
may namana ng lupa dito at nagtatrabaho pa rin dun sa lupang yun? Wala pa. Ako rin po, wala pa ako namana. Ganito po yun. Merong isang lupa, may hacienda, pero yung batang yon nagtatrabaho pa rin sila doon. Ano? So, hindi nila alam na yung lupang yon ay sa kanila kasi minana nila yon. So, anong ibig sabihin dito? Tayo po, tagapagmana na. We are already adopted. Anak na tayo. Pero, hindi natin alam na tayo ay tagapagmana. Bakit? We're not maturing. Hindi tayo nagmamature sa bilang Kristiyano, bilang isang believer. Nagiging naiiwan tayo, nagiging stagnant tayo dun sa lugar na yun. Why? Because of religious pressure. Yung mga kultura na nanggagaling sa ating mga ninuno pa dati. Na kung saan tayo nanggaling, binabalikan natin. Yan po yung sinasabi ni Paul dito. Kaya nga sabi ni Paul, nandito na tayo, bakit kayo bumabalik pa? Bakit babalikan nyo pa to? Andito na kayo. Kaya nga po si Paul, on the latter part of the Galatians 4, ang sabi niya, di ba, nung may sakit ako, kahit ang buhay nyo, bibigyan nyo sa akin, kahit dukutin nyo yung mata nyo para lang sa akin. So tayo ganun bumabalik tayo dun sa buhay na yun. Kasi po, on some point number 2 natin, life, dun sa verse 3, life under the law is a bondage. Meron tayong, kumbaga, lagi tayong may sinusunod na law na hindi natin mabitaw-bitawan. The law controls behavior but cannot change our heart. Ang pagbabago po ay hindi yun sa batas. Kung hindi, kanino? Kay Kristo lamang. Religion without the grace leads to fear, not love. Anong ibig ko pong sabihin dito? Kung tayo po ay namumuhay lamang o sumusunod tayo dahil natatakot ka sa magulang mo or kung sino man na kinatatakutan mo, susunod ka. Tama? Pero kung ikaw naman ay nag-mature at alam mo, you are a follower of Christ, you are a believer of Christ, at ang banal na Espiritu ang namumuhay sa'yo, namumunga ka. At ano ito? Mga pag-ibig, pasensya, kindness, generosity, namumunga ka, sumusunod ka, tumutuloy-tuloy ka. Hindi tayo, sino pong pumilit sa inyo na pumunta dito sa prayer meeting? It's because we are thirsty of the Word of God. Why? The Holy Spirit is leading us there. Hindi ibig sabihin, ay, kailangan kong pumunta doon kasi baka mag-check ng attendance si Pastor Eric. Kailangan kong pumunta doon, baka hanapin ako ni Pastora, saka ni Pastor Romel. That's law. Obligasyon ang nangyayari. Natatakot ka dahil gusto mong magpakitang gilas. Pero wala pong pagbabago doon. Hindi ka magbabago doon. Ang tunay na pagbabago ay nanggagaling sa pagmamahal ni Kristo, sa grasya niya. Ano po? Kasi po, sabi ko nga sa inyo, life under the law is a bondage. Doon tayo So sa main point number 2 po natin ay kasunod nito. Ang main point natin ay God sent His Son to make us His children. Dito na po pumapasok yung adoption. Kanina, pinakilala sino ba tayo, ano bang kailangan natin gawin. Ngayon, ipapakita dito, God sent His Son to make us His children. Ito po kasing verse 4 to 7, ito po yung heart of the gospel ng chapter na to. Yung verse 4 to 7. Anong ibig ko po sabihin dito? Basahin natin, 4 to 7. Ayan. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang sa isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo may tuturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama. Ama ko, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin.
At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana na. So we are not slaves anymore. Bakit? Kasi sa verse 4, sabi doon, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, in the right timing, but when the fullness of time had come, dito, ito po yung God's plan is never late. Ang panahon, tamang panahon, di ba sa verse 4, ang plano po ng Panginoon sa atin ay hindi late. Marami kasi sa atin yung naiinip ba? Tagal ko ng Kristiyano. Kung minsan, ako minsan naiinip. Hindi ako naiinip sa sarili ko. Alam niyo po kanino ako naiinip? Pero pinagpipray ko ito. Naiinip ako sa ibang membro natin. Naiinip ako sa ibang kapatid. Ano yun? Naiinip ako. Parang bata pa lang si Patrick. Si Patrick may anak na. Ganun pa rin yung pagkakilala ko sa kanya. Anong ibig ko sabihin dito? Meron pa rin siyang mga ano sa puso na ano na po yung ibig ko sabihin? Na it's not maturing enough na hindi siya lumalago. Makandi mo ng konti, hindi na atin. No? Yung mga ganung bagay ba? Doon ako naiinip minsan. At patawarin ako ni Lord. Minsan nag-iisip ako lang gano'n. Ano? Ewan ko po, I'm just honest, na talagang minsan naiinip ako. And I pray God, sabi ko, alam ko po na you will go into, you have your own timing to change this. Sabi ko. So, hindi ko dapat isipin pala yun. Kasi yung timing ng Panginoon para dun sa taong yun ay darating. Just like what He done here. God's plan is never late. Bakit po? Salvation is God-initiated, hindi po human-invented. Hindi inimbento ng kung sino man. Ito po ay ginawa ng Panginoon. Parang ani po yan, ano? Kahit pilitin mo, hindi yan yun kung hindi tamang panahon. Alam ko ano ba yung sa Davao? Yung mabaho pag kinain mo? Durian. Ang durian po pala, hindi basta-basta sinusungkit, ano? Hinihintay mahulog. Walang nalaman yun, eh. Tsaka yung langka naman, alam ko yung langka. O, pag nangangamoy na, kapag amoy, kilikili na yung langka. ang langka po, parang ganun din siya. Nung bata kasi ako, tinuruan ako ng lola ko kasi may mga talaman kaming ginaganyan-ganyan ko. Naiinip din ako doon sa mga langkang yon, ano? So, ganun din po tayo, no? Ang God acts at the right time. May ginagawa sa buhay natin ang Panginoon. At yung pagliligtas sa atin, sasabihin natin, bakit hindi nung panahon pa ng mga propeta, ng mga hari, dumating ang Panginoon? Hindi. God has a right timing for us sa buhay po natin. Ano, minsan nga, matanda na, makikita mo, doon siya makakilala. Hindi po huli. Huwag mo sabihin na huli na. Hindi po. Hindi huli ang Panginoon. So, Christ came under the law to redeem us in verse 5. Sabi po kasi, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo maituturing na mga anak ng Diyos. Jesus fully obeyed the law. We could not obey. Sino naka-obey? Wala. Sinong naka-obey lang? Ang Panginoon Kristo. Ginawa niya yun para sa atin. Ano po? Redemption means being brought out of slavery. Kasi di ba? We are not perfect. Hindi natin kayang gawin yun, eh. Oo. No. Nung in-explain nga ng Panginoon sa atin, no, nung early sa Matthew, from verse 5, chapter 5, 6, yan, in-explain ng Panginoon nung sa Beatitudes. In-explain niya ang lahat ng Panginoon dito. Kung minsan sabihin mo, thou shall not kill, shall not commit adultery, yung mga ganitong bagay. Pero nung in-explain ng Panginoon, yung mga bagay na yun, at nilaliman niya, yung ibig sabihin nun, bigla akong mabubulaga. Ay, nagawa ko. So, wala pong magagawa
We are not perfect. Only God can obey the law we could not obey. Siya lang ang gumawa nun para sa atin. Siya po ang tumubos ng ating mga kasalanan. Wala nang iba. Wala na po tayong ibang gagawin. Hindi na po natin kailangan pumunta doon sa isang lugar doon sa Manila at makipaghilaan doon sa tali doon. Hindi na. Hindi na po natin kailangan na saktan ang ating sarili tuwing Biyernes na yun. Sugatan mo yung sarili mo, paduguin mo yung sarili mo. Hindi na po. Hindi na natin kailangan yun. No? Parang ganito po yun. Nagsangla ka ng lupa. Nagsangla ako ng lupa, wala akong pambayad. Wala. Wala na akong pambayad. Dumating si Pastor Romel. Sabi niya, no, huwag kang mag-alala. Ako na ang tutubos niya. Babalik ko sa iyo. May kailangan pa ba akong gawin? Anong kailangan ko lang gawin? Salamat. Tanggapin ko. Di po ba? Ganun lang kasimple. Alam nga naman, sige, Mel, punta ka sa bahay mamaya, mamasahe kita. Hindi naman niya sinabi yun. Di ba? Wala na ako kailangan gawin kasi ginawa na niya eh. Ganun po ang gusto ng Panginoon. In verse 5, which is a continuation of this one, Christ came under the law to redeem us. In verse 5 again, we are adopted as sons and daughters. Na-adapt na po niya tayo. Salvation is relational, not just legal. Hindi lang po tayo kinuha na parang legal. Salvation po ay talagang itinuring na tayong mga anak. Kung minsan tayo sabihin, anak ba ako talaga? Kapag hindi kaya kumukha, no? Natatandaan mo yun? Pag ako kasi nung bata ako, sasabihin nila, kasi nung bata po ako, medyo may kapangitan ako. Yung mga kuya ko, may gagwapuhin. Kasi kada Flores de Mayo noon, yung mga kuya ko, kinukuha nilang, ano kasi yun? Escort? Yung mga escort. O yung mga abay. Ako, alam niyo kung saan ako? Ako yung nagdadrive ng bike. Hindi lang papayong. Kasi meron silang gano'n. Laging gano'n. Nasabi ko tuloy sa nanay ko, ang sabi kong gano'n. Mi, sabi ko, anak niyo ba ako? Alam mo sabi sa akin? Hindi, napulot lang isa tayo ng kalabaw eh. So parang, pagbibiro lang po sa akin ng mami ko, pero nakita ko naman po yung tunay na pagmamahal ng aking magulang. Kahit di ko tanong yun. Sabi ko nga po sa inyo, adoption gives belonging and identity. No, nung tinanggap tayo ng Panginoon, nung tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas, you already have that identity. Yung adoption na yon, ano? That you belong to the kingdom of God. Ikaw ay isang tagapagmana na. Ano po, sa kulturang Pilipino ngayon, kapag kami po kasi meron kaming ampon, lately lang namin nasabi sa kanya nung may edad na siya. Pero itinuring talaga namin siya kapatid. So hindi niya naramdaman hanggang doon sa, siyempre pag may edad na kailangan mong sabihin yung katotohanan. Pero yung katotohanan pong yun, yung pangalan niya, karapatan niya, yung pagmamahal na galing sa magulang, natanggap po niya lahat siya. Amen. So ganoon din po tayo sa Panginoon. Higit pa doon. Tingnan nyo yung magulang nga natin dito kapag pinigay yung pagmamahal sa atin bilang adopted children, yung pagbabalik natin ng pagmamahal sa Kanya. Sobra. What more if God will going to adopt you as His son? Di ba ang sarap pakinggan na ang Panginoon yung manlilikha ng langit at lupa ay sasabihin anak ka niya? O parang isang hari. Halimbawa nga po, bibigyan ko yung example. Sasabihin ni wag na ako. Sasabihin ni Bongbong Marcos, actually, meron akong anak. Yan is si Brother Bob. Anong mararamdaman mo? Wag na, uy. Sabi mo. Di ka parang napaka-proud mo na sasabihin ka, anak ka ng presidente. Kahit mayor na nga, kapag hinuli ka ng LTO, sasabihin mo, oy, makinig ka, anak ako ni mayor. Napaka-proud mo kahit mali yung ginagawa mo. Sa verse 6 and 7 po dito,
Yung sonship na yon dapat may confirmation, di po ba? Tama? Di po ba pag may nag-adapt na ganyan, may pipirma, may nagko-confirm? Sino ang ko-confirm nun? Hindi ko alam sa ngayon ng gobyerno natin. Sa social workers pa, ano. Hindi ko rin alam. Usually po mga judge or ano, ewan ko kung sino yung mga nagko-confirm yan. Pero may nagko-confirm po dun sa ano yun. Hindi lang ba sa may mga witness at may nagko-confirm yun. Alam niyo po ba sa verse 6 and 7? At dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang spirito ng kanyang anak sa ating puso. Sino yung witness natin? Sino yung nag-confirm pala sa atin? The Holy Spirit. The Holy Spirit gives assurance, not fear. Assurance na it's an express intimacy with God. Di ba kapag adopted children ka, anong tatawag mo sa tatay mo kapag in-adopt ka niya? Yeah. Tatay. Di ba? Ama. Papa. Kung anong tawag ng kapatid mo. Di ba? Hindi mo naman sasabihin, tatay na nag-ampun sa akin. Hindi. Wala na yun. It should be straightforward because it expresses the intimacy with God. That the Holy Spirit confirms us na tayo anak ng Diyos. Kaya ang tawag natin, Father. Sige po. Sa verse 8 to 11, ito po ay yung returning to the law is returning to slavery. Basahin natin yung kinuha po din sa 8 to 11. Sabi dito, nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos. Kasi ang dito po pinapaano ni pinapaalala ni Apostol Pablo dun sa mga taga-Galatia. Sabi niya, nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga bagay na hindi totoong mga Diyos. Ngunit ngayong nakilala ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin, kayo'y nakikilala na kayo ng Diyos. Bakit kayo bumabalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? May tanging alipin sa mga iyon. Kayo panahon at mga taon, nangangamba akong baka nasayang lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Nagsabi si Paul dito. Baka nasayang lang yung pagpapagod ko sa inyo. Kasi nung una, talagang napakalalo nyo, bakit bumabalik pa kayo ron? Kasi po, ito yun, nandito na tayo, tapos babalik ka doon sa dating reliyon mo. Okay niyo po, no? Nandito ka na, tapos babalik ka ba doon sa dating ikaw? Parang ganito, ganito yung gustong sabihin ni Pablo sa mga taga-Galatia. Religion without Christ is a bondage. Sa verse 8. Religion without the Christ is a bondage. Kung natatandaan ko, lagi sinasabi ni Brother Eric sa akin. Nung nagpapatotoo siya habang nagdadrive ako, sabi niya ganun. Sige. Inimbita ako ni Brother Bob. Tingnan ko lang. Mamaya, sabi niya ganun. Pupunta ako na bigla na lang ako mawawala. Parang sinasabi niya na, anong tawag doon? May word si Brother Eric na sinabi. Parang bubulahin lang kita, parang gano'n. Susunod lang ako sa iyo, sabi niya gano'n. Pero nung nandun na po kami, may sinabi akong isang bagay. Huwag po natin pag-usapang reliyon kung hindi relasyon. Sabi ko gano'n. Nagulat daw siya doon sa sinabi kong yun. Kaya nga po sabi ko, religion without the Christ is a bondage. Kasi usually po, kapag wala si Kristo sa ating mga pinag-uusapan, ay biglang nagiging idolatry na lang. Idolatry includes anything replacing Christ. False worship slaves. Ano pong ibig ko sabihin dito? Hindi lang po dun kasi nakalakihan natin kapag sinabi nating idolatry, ito yung mga pag-worship sa mga rebulto,
Ito po, bigyan ko kayo ng example. Kapag nagising po kayo, anong unang gagawin nyo? Yung totoo. O, di ba? Di mo ba, pag-gising mo ba, nakakapay mo yung cellphone mo. Ano gagawin mo? Titingnan mo kung may message ka. Ano? So, that's already part of the idolatry. Kasi na-idol mo na yung cellphone mo. Kasi mas inuuna mo yung cellphone mo kesa doon sa pagdadasal mo at pakiusap mo sa Panginoon. Una mo kinakausap yung cellphone mo. So, bumabalik tayo sa ganun. So, parang paniniwala ang pamahalaan. Sunod ka ng sunod pero walang tunay na kapayapaan. Sumusunod tayo sa mga bagay na hindi naman natin alam kung si Kristo ang sinusunod mo. Pero alam mo, hindi mo sinusunod. Nangyari po sa akin yan eh. Yung nung wala pa ako sa pananampalataya, ako po ay laman ng isang kumbento. Sunod lang ako ng sunod dun sa pura paroko namin, no? Pero parang ang ano ko, naging slave ako, in a way, they're not doing a slave to me, in fairness to them, no? Parang nangyari po sa akin, siya na lang sinusundan ko, siya na lang yung nakikita ko. Pag napagod ako, upo ko, pag nakita ko siya, tatayo ako, yung mga ganun ba. So parang siya na lang, nakatuon ako doon sa taong yun. Hindi ako nakatuon sa kay Kristo. Ano po? Kasi kapag ang isang tao ay naka doon sa isang bagay na yon, eh, doon siya na nakafocus eh. Ano po? So knowing God, in verse 9, knowing God is better than knowing the rules. Kailangan mas kilalanin natin ang Panginoon kaysa dun sa mga batas na yun. Ano po? Christianity is a relationship. It's not a ritual. Ang nangyari po kasi, sumusunod tayo doon sa mga ritual. Yung ano po ba? Kapag anong ginagawa po ngayon? Meron ng ano ngayon eh, meron ng mga ginagawa yung mga tao ngayon eh. Yung nandun sila sa harapan. Tapos gegegel ayan. Alam niyo po 'yan. May ginagawan silang ritual. Ano yung ritual na 'yan? Yung pabasa, di ba? May mga binabasa nila. Ako po kasi mula nung bata ako. Yung pabasa yun, ni isa wala akong maintindihan. Hindi ko talaga siya maintindihan. Kasi basa ng bata, nilalagyan nila ng rhythm or rhyme or tone na lalo mo hindi naintindihan. So it's just a mere fact of saying it, reading it, and doing it. But to whom are you doing it? Sabi mo, gagawa ko to kasi mahal na araw. But are you doing it for Christ? Paano? Hindi naman po sinabing gano'n, ano? So, knowing God is better than knowing rules. Sa verse 9 po. Kailangan, ang kilalanin natin ng gusto, ang Panginoon. Hindi po yung mga kailangan natin gawing ritual. Mas mahalaga ang kilala ka ng Ama, hindi lang kabisado mo ang mga patakaran sa bahay. May pinapagawa sa iyo ang magulang mo. Bakit mo kailangan gawin yun? Kasi inuutos ng Ama. Pero hindi lamang yun. Hindi ka lamang sumusunod dahil gusto ng Ama mo na gawin mo yun. Kung hindi, dahil kilala mo ang Ama. Dahil gusto niya. Sasabihin niya sa'yo, Telia, umuwi ka ng umaga ha? Ay maaga. Umaga pala siya umuwi. Kaya sumating siya ng umaga. Umuwi siya dahil sinabi ng tatay niya. Pero, mas maaga doon, dumating siya. Bakit? Hindi niya finalo yung rule na darating siya ng ganitong oras, pero ginagahan niya. Bakit? Because kilala niya ang Ama niya. Yung Ama niyang yun ay nire-respeto niya at mahal niya. Dahil yun ang pagkakilala niya sa Ama niya. Hindi yung sinabi ng Ama niya na rules. Yun po yun. No? So, kasi po, the ritualism weakens our faith. Paano nangyayari yun? Kung hindi mo kilala ang Ama mo, na paano kanya mahal, bakit niya sinasabi yun, bakit niya ginagawa yun, nagiging ritual. Darating ang panahon, sasabihin ni Telia,
Si Tatay Roy naman, si Papa Roy naman. Naiinis na ako, paulit-ulit na lang yung sinasabi. Sasama. Diba? Hanggang dun sa yung galit mo naiipon at nagiging puot na hanggang sa sasabihin mo, makapag-asawa na nga ng maaga. Ganun po yung mga nangyayari. Nagre-rebelde. No? The faith weakens. Okay? Sa main point number 10 minutes pa. True spiritual leadership produces Christ-like maturity. Verse 12 to 20, sabi, nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Here, Paul is already begging. Tularan ninyo ako sapagkat ako'y naging katulad na ninyo. Wala kayong ginagawang masama sa akin. Alam naman ninyong sa pagkakasakit ko noon, ang naging dahilan kaya ako ipinangaral sa inyo ang magandang balita. Gayon man, hindi ninyo ako tinakwil o hinama kahit naging pagsubok ko sa inyo ang aking karamdaman. Sa halip, tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at para pangang si Kristo Jesus. Nasaan na ngayon ang kasiyahang iyon? Ako mismo ang makakapagpatotoo na kung maaari nga lamang pati ang inyong mga matay dudukutin ninyo at ibibigay sa akin noon. Ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan? Pinapahalagahan nga kayo ng mga taong iyan, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Nais lamang nila kayong ilayo sa akin upang sila ang inyong pahalagahan. Hindi masama ang magpapahalaga kung mabuti ang layunin at hindi kung kaharap lamang sa ninyo ako. Mga anak ko, dahil sa inyo ay minsan pa akong nagdaranas ng hirap tulad ng babaeng nanganganak hanggang sa ganap na mabuo si Kristo sa inyo. Sana'y kasama ko kayo ngayon upang maiba ang tono ng aking pagsalita, upang gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. In verse 12 to 15, nakita niyo po rito, si Pablo nakikiusap siya. Nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Dito po kasi, in verse 12 to 15, the gospel builds loving relationship. Pinapakita po dito ni Pablo na ang magandang balita ay nagkakaroon ng magandang relasyon. Kasi, pinaalala niya ulit dito, wala kayong ginawa masama sa akin. Alam naman ninyong sa pagkakasakit ko noon ay naging dahilan kaya ako ipinangaral sa inyo ang magandang balita. So the gospel builds a loving relationship. Ipinaalala ulit ni Pablo. The gospel creates genuine community. Love is evidence of a true faith. Pinaalala ni Pablo po rito. Yung parang bayanihan yan kapag sama-sama, nabubuhat ang isang bahay. In verse 16 po, tuloy natin dito, truth sometimes hurts, but it heals. Sinabi niya dito, kasi, ang sabi ni Pablo, pinaano niya yung, parang pinahihirapan niyo ako, parang bumalik ako doon sa paghihirap. Parang, ano ba kasi yun? Parang sinisisi niya ulit. Bakit ginagawa niya ulit to? Parang sinisisi niya ulit. Pero, itong katotohanan ito, the truth sometimes hurts, but it heals. Gusto niyang ibalik yung dati. Dati na meaning yung unang pagkakataon. Ano po? Faithful preaching confronts error. Nung sinasabi, parang hapo siya nagpipreach na si At yung pagmamahal niya, bakit niya nasabi yun? Dahil sa pagmamahal niya sa kanila. Love speaks the truth. Parang gamot lang yan. Mapait, pero nakakagaling. In Psalm 3, in verse 19 to 20, spiritual leaders labors for Christ formation. So tayo po, yung mga manggagawa ng Panginoon, our goal sa ating mga kinasasakupan, sa ating mga pastor is, our goal is of ministry is Christ-likeness. So dapat lagi nakasentro tayo doon. Our growth requires patience and sacrifice. Hindi lamang yung
Kaya nga yung exact word pinagtitiyagaan. Yan. So kailangan pagtiyagaan natin sila, huwag tayong magsawa. Ano po? Parang ina na nagluluwal muli, masakit. Pero pag nakita yung anak na lumalago, lumalaki at healthy, napakasaya. Di po ba? At dito po sa verse 21 to 31, which is our last point, is we are children of the promise, not slavery. Tayo mga anak ng pangako. At hindi po tayo yung ano po dito, yung sinabi po ni Paul dito yung contrast ni Hagar at saka ni Sarah. Yan po. So sabi dito, sabihin nga ninyo sa akin, kayong mga nagnanais magpasailalim sa kautusan, hindi ba ninyo narinig ang sinasabi ng kautusan? Sinasabi roon na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Isa sa aliping babae at isa sa malaking babae. Ang anak niya, ang aliping babae, ay ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Tandaan niyo po yun. Una, kagustuhan ng tao. Ngunit ang anak niya sa malayang babae, pinanganak bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Ito'y isang paghahambing, ang dalawang babae ay larawan ng dalawang kasunduan. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Hagar at ang kanyang mga anak na pawang mga alipin. Si Hagar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai na nasa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem sapagkat siya ay nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga mamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at yan ang ating ina. Ayon sa nasusulat, sabi po rito, magsaya ka o babaeng hindi magkaanak. Umiyaw ka sa galak, ikaw ang nakaranas ng hirap sa panganganak. Sapagkat higit sa maraming mga anak, ang kababaeng nangulila kaysa babaeng may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo mga anak ayon sa pangako. Kung noong una ang ipinanganak ayon sa Espiritu ay inuusig na ipinanganak ayon sa kagustuhan ng tao. Gayun din naman, ngayon, ngunit, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makibahagi sa mana ng anak ng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayong anak ng alipin, kundi anak ng malaya. Sino tayo? Tayo'y anak ng malaya. There are two covenants here. Two covenants, two ways of living. Law produces bondage. Promise produces freedom. Ano yung bondage na yon? Ito yung itinakwil. Ano po? Yung promise produces freedom. Ano yung pangakong yun? Yung salvation, ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano? Then, flesh versus faith. Tao, tsaka ang Diyos. Okay po? Sa subpoint number 2, which is verse 26 and 28, believers are born by God's promise. God's promise is fulfilled by what? By faith. Our identity is heavenly. So, ang identity po natin ay makalangit. Hindi lamang po tao ang gumawa nito. Bilang mga Kristiyano, ang identity po natin ay anak ng Diyos. Hindi po inimbento ito ng tao lamang. Ano po? Subpoint number 3, children of promise live in freedom. Tayo po ay malaya na. Malaya na. Dahil kanino? Kay Kristo. Hindi na po tayo, wala na po tayo dun sa legalism. So, kailangan i-reject na natin yung legalism na yun. Freedom is protected by grace. Parang ano po yan, ano? Nakarinig na kayo na nakakulong. Halimbawa, nakulong. So, after mga ilang taon, pinalaya siya. Sasabihin niya, ay, ayoko, gusto ko, balik niyo ako doon sa kulungan. May narinig na po kayong gano'n? No? Nakakulong ka, tapos nung pinalaya ka na, sabihin, may balik niyo na lang ako sa kulungan. Kasi at least nun, libre yung kanin. Diba? Oh, parang mga Israelita, di ba? Oh, dinadala sa promised land. Anong sagot nila?
Papatayin mo ba kami sa ginagawa mong ito? At least dun sa Ehipto, merong sibuyas. Di po ba? May pagkain kaming nakakain. Nagre-reklamo sila. Sila na nga yung sila lang nga yung pinalaya. So sa lastly for verse 31, 30 to 31, children of promise live in freedom. Tayo po'y namuhay. In conclusion po, meron pong 4 na katuruan dito sa Galatians 4. Unang-una po, we are redeemed, not rejected. Pangalawa, we are adopted, not abandoned. 3 pala to, hindi 4. Sa chapter 4, merong 3 katuruan. Ayan, na magagamit natin, yung tinuturo po sa atin. Unang-una, we are redeemed, not rejected. We are abandoned. We are adopted, not abandoned. At yung muli, we are free, not enslaved. Po. So, meron po akong final challenge sa inyo. Ayan. Tagalog naman po ito. Okay, magalala. Namumuhay ba tayo bilang mga anak ng Diyos? O parang alipin pa rin ng takot at relihiyon? Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga itinuro sa amin, O Lord God. At kagaya po ni Pablo, Panginoon, na pinapaalala niya sa mga taga-Galasya, Panginoon, na kami po ay hindi na slave, kundi po kami nagkaroon na ng freedom, O Lord God, because of our Lord Jesus Christ. Siya po yung umako nung longyon na hindi po namin magawa, pero siya po yung ginawa niya at inako niya ang aming kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. At Lord, lagi niyo pong paalala sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, na kami namumuhay na kasama niyo. Maraming salamat po at sa gabing ito, Panginoon, patuloy niyo kaming bigyan ng kalakasan, Panginoon. Kung aming dalangin, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.